Noong Pebrero, pumunta ako sa Tarlac para magbolontaryo at makibahagi sa pagtuturo sa komunidad ng mga Aita kasama ang Liwanag at Tunong. Sa sitio Kalangitan, nakilala namin ang isa sa kanilang mga nakatatanda. Ikinuwento niya sa amin na dati silang naninirahan sa Santa Juliana, isang lugar na sagana sa likas na yaman at halos lahat ng kailangan nila para mabuhay. Ngunit nung sumabong ang bulkang Pinatubo, kinailangan nilang lumikas at ilipat sa ibang lugar. Sa kasamaang palad, ang lugar na pinaglipatan sa kanila ay kalaunan ding ginawang tapunan ng basura. Sabi niya, parang itinuring silang basura. Mas naging makabuluhan sa akin ang kwento niya dahil noong nasa hukbong himpapawid pa ako, namalagi rin ako sa Santa Juliana, isang lugar na naging pamilyar na sa akin. Napakagandang lugar, para itong isang munting paraiso. Kaya nang malaman kong dati palang tahanan ito ng mga Aita na nakilala ko, napaisip ako, ilang beses pa ba sila kailangan lumikas? Kasama ang Liwanag at Tunong, tinuturuan sila ng pagbasa at pagsulat. Bakit nila gustong matuto? Para hindi na sila madaling maloko. Para mabasa at maintindihan nila ang mga dokumentong ipinapipirma sa kanila, para malaman at maipaglaban nila ang kanilang mga karapatan. Hindi ito para lang sa trabaho, ito ay para mabuhay. Nandito pa rin ang mga unang Pilipino at marahil ang pinakamaliit na magagawa natin ay makita sila, makinig sa kanilang kwento at kilalanin sila. Ngayong National Indigenous Peoples Day, alalahanin natin ang mga katutubo ay bahagi ng ating kasalukuyan. Pakinggan ang kanilang kwento, kilalanin ang kanilang mga karapatan at bigyan sila ng puwang na marinig. Maligayang araw ng mga katutubo!